'di ba? O yun. So punta kayo, punta kayo kay Sara Duterte at sabihin niyo na kailangan, magbigay siya ng ebidensya. Baka siya ang makakapagpakulong kay Martin Romualdez, 'di ba? So mga kaibigan, tandaan niyo, isa-isahin natin kailangan may matibay na ebidensya. Kailangan klarong chain of accountability. Kailangan may malakas na possibility ng conviction sa korte. Kung wala niyan guys 'no, ay walang kaso. Oh, kasi yan na po ang patakaran ngayon. Hindi puwedeng magkaso na basta-basta lang. Kailangan merong certainty of conviction. Gets? Yan. So eto mga kaibigan 'no, yung sa flood control allegations, marami silang mga sinasabi 'no, balikan po natin, marami silang sinasabi. Pero, guys nakikita niyo isa sa pinakamabigat na paratang nila tungkol nga sa mga flood control projects na ngayon mga kaibigan hanggang ngayon ay katulad ng sinabi ko kanina, wala pa ring dokumento na nag-uugnay na si Martin Romualdez ay merong involvement sa ghost flood control projects. So katulad ng sinabi ko din kanina, kung walang dokumento, walang direktang nag-uugnay kay Romualdez sa ghost flood control projects, walang ebidensya, 'di ba? At isa pa dagdag pa natin, kinumpirma rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noon na si Romualdez ay hindi kabilang sa anumang listahan ng mga taong may direktang kinalaman sa flood control anomalies. O, di ba? O, ano kayo ngayon mga DDS? Kaya pa ba? Ignatius Longs, maraming salamat sa pag-drop by dito sa ating live, no? Sainthood 11, your boss Marcos looks like ano yun? Bunky? I'm almost there because Cabral is mastermind. Wow, Cabral's mother is waiting for... Hello? Bugok na DDS. Bugok, no? Yun ang masasabi ko sa'yo, bugok. Yan. So guys, tuloy natin Ito po mismo si dating ah, sandali, hindi siya dati mismong si Senator Panfilo Lacson ang nagsabi 'no, na kilala sa pagiging mahigpit 'no, na laban sa, pork barrel ang, nakumpirma noong January na walang nakitang ebidensya na nag-uugnay dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Alam naman natin guys 'no, si Senator Panfilo Lacson ay galit na galit sa mga pork barrel. Galit na galit 'yan 'no, kasi sa panahon dati 'no, panahon ni na Pinoy 'no, may issue ng mga pork barrel 'di ba? Galit na galit 'yan si, Senator, Panfilo Lacson patungkol sa mga pork barrel. Hindi po siya tumatanggap ng mga ganyan, mga PDAP scam 'no. So, wala po siyang mga ganyan guys, kasi ayaw po niya ng ganyan kasi mga korapsyon 'no. So, kitang-kita natin ngayon na yung senador na galit sa korapsyon 'no, na napakatagal na po na naging hepe 'no, ng kapulisan, investigador pa sa ISAP 'no, investigador at senador at talaga namang nakita natin na maganda po ang kanyang, record mga kaibigan. Siya ang nagsabi guys 'no, na walang ebidensya. Walang makitang ebidensya na nag-uugnay kay dating Speaker Martin Romualdez para ituro na, kasangkot sa maanumalyang flood control anomalies or flood control, mess. So wala po. Mismo si Panfilo Lacson ang nagsabi na isang isang, bihasa ano, sa pag-iimbestiga patungkol sa mga korapsyon. Oo, 'di ba? So, ano masasabi niyo diyan, mga DDS 'no? Ito yung paratang na 'to 'no, sa kay dating Speaker Martin Romualdez, walang ebidensya at ito ay kitang-kita na propaganda lamang 'no. So, mahalagang, maintindihan po ng taong bayan 'no, na ang ICI po mismo ang nagsabi na wala po silang nahanap na sapat na basihan para sabihin na si dating Speaker Martin Romualdez ay guilty. At yung referral po sa ombudsman ay procedural lamang at hindi po ito indication ng guilt
Kaya po nire-refer 'no, itong si dating Speaker Martin Romualdez nire-refer po sa ombudsman na for further investigation. Kasi wala nga pong nakita na guilt dito kay dating speaker kaya nire-refer 'no ng ICI sa ombudsman na, imbestigahan niyo pa. Baka may makita pa kayo o baka meron kayong, along the way meron kayong madiskubre. Kasi walang nakita ang ICI, yun po yun, for further investigation. Hindi po ibig sabihin na, "Ay, imbestigahan 'to kasi maraming anomalya." Hindi gano'n. Ang pag-iimbestiga ang referral ng ICI ay investigation, ay for further investigation only dahil wala ngang nakitang guilt kay dating Speaker Martin Romualdez. Gets niyo mga ka-DDS? So ito ha, tingnan natin, Ito yung mga facts. Si dating Speaker Martin Romualdez, hindi siya kasama sa BICAM. Wala yung pangalan niya dun. Sinong nandun? Si Saldico, si Chis Escudero. Wala ang pirma ni Martin Romualdez. Sino ang nakapirma? Si Chis Escudero, si Saldico. Ibig sabihin, walang direktang papel, 'no, sa final adjustment ng budget etong si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi siya involved sa detalye ng allocations na pinupuna ngayon. Kaya yung, direktang kaugnayan 'no, sinasabing nga siya ay mastermind, eto ay napaka-imposible 'no, walang factual foundation 'no. So, guys kitang-kita natin 'no, si dating Speaker Martin Romualdez nung siya ay pinatawag sa ICI sa halip na umiwas, ang ginawa po niya ay ipinahayag ng kanyang kampo yung kahandaan na makipagtulungan sa ombudsman. At bukas po sila 'no, sa anumang formal na investigasyon. Nung sinabi ng ombudsman na iimbestigahan si, dating Speaker Martin Romualdez, anong sinabi? Open, open sila at makikipagtulungan at haharap sa lahat ng katanungan. Yan po ang walang kasalanan, yan po ang hindi guilty, 'di ba? Samantalang itong si Sara Duterte, aba, tago, tago, tago hanggang puwedeng magtago, hanggang puwedeng umiwas, iiwas ng iiwas, 'di ba? Iiwas ng iiwas hangga't gustong umiwas. Hmm. Sabi ni Rob Parr, "ICI is not a real investigation. Who created." Alam mo ang ICI, composed siya ng mga Supreme Court Associate Judges 'no. Compose yan ng mga tao 'no, na sinasabi nga nila may credibility na mag-imbestiga. At yung sinasabi mong mga luggages, yung mga maleta, ay napatunayan na sa panahon pala ni Digong, panahon ni Duterte. Si Duterte 'no, panahon ni Duterte yung mga mali-maleta na mga pera. Panahon ni Duterte, lahat. Ang pagnanakaw nag-umpisa sa panahon ni Duterte at inamin 'yan ni Diskaya 2016, nag-umpisa silang yumaman. Real talk, walang personalan dito, 'no? So mga kaibigan 'no, may kumpiyansa sa sarili itong si dating Congressman Martin Romualdez dahil alam niya na wala siyang record na magpapatunay 'no, na siya ay sangkot. Kaya confident po si dating Congressman, dating Speaker Martin Romualdez, very confident po siya na humarap sa ICI dahil alam niya na wala siyang ginagawang masama 'no, walang tinatago. Kaya habang dumadaan ang mga proseso ito mga kaibigan, si dating Speaker Martin Romualdez ay patuloy na nagsasubmit sa anumang proseso. Hindi nagtatago, hindi umiiwas, hindi katulad kay Sara na umiiwas, nagtatago at nagagalit para hindi tanungin, 'di ba? So mga kaibigan, sa halip na umiwas itong si dating Speaker Martin Romualdez, anong ginawa niya? Ipinahayag ng kampo ni dating, Speaker Martin Romualdez 'no, na bukas nga sila sa lahat po ng investigasyon na gagawin ng ombudsman. Yan ang tao na walang kasalanan. Yan ang tao na talagang, hindi guilty, 'di ba? Malinaw na malinaw, 'di ba? So yung mga ulat na
ang mga ulat na walang kasamang kaso ay nagiging instrumento ng political narrative. Ang media exposure ay nagiging kapalit ng legal process. Ang speculation ay ipinapasa bilang katotohanan. Guys, tandaan nyo, pero sa batas, ang opinyon ay hindi ebidensya, ang paratang ay hindi hatol, ang ingay ay hindi katotohanan. Kung seryoso ang akusasyon, dapat may kaso noon pa. Dapat may ebidensya. Dapat may paninindigan sa ilalim ng panunumpa. Kung wala nito, nananatili itong political noise, no? So kung pagsasama-samahin natin lahat, walang formal na kaso na naisampa laban kay Martin Romualdez. Walang finding of guilt mula sa ICI, walang probable cause na nailatag, walang direktang ebidensya sa flood control allegations, at hindi kasama si Martin Romualdez sa BICAM. Kinumpirma ng Pangulo na wala sa listahan si Romualdez sa mga anomalya. Ang referral ay procedural, hindi hatol. Ito ang malinaw na nagpapakita ng isang bagay. Walang legal na basihan sa mga paratang kay Martin Romualdez. So guys, no? As in, wala, 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 wala. Kaya mga DDS, kaya pa ba? Kaya pa ba mga DDS? Oh, kaya pa ba mga DDS or hindi na? Ay nako, mga DDS na tanga, maglaro tayo, tanga-tangahan niyo pa. Ito, kita mo, si Mary Grace Piatos hanggang ngayon hindi kilala, 'di ba? Sino si Mary Grace Piatos? Ang sabi 'di ba ni Sarah, diyan masasagot lahat kung sino si Mary Grace Piatos, diyan masasagot sa impeachment. Tapos ngayon ayaw sagutin. Oo, 'di ba? 100% may kasalanan, 100% guilty si Sara Duterte. Si Sara ay isang magnanakaw sa kaban ng bayan. Magnanakaw sa kaban ng bayan, 'di ba? Oh, yung controversial na Mary Grace Piatos, sabi niya ano daw, sasagutin daw sa impeachment pero ngayon, umiiwas, 'di ba? So ito, in a subpoena and testificandum, in a subpoena ad testificandum, et duces tecum. Naku, Latin word, no? The panel is directed State Auditor, Attorney Gloria A. Camora of COAS Intelligence and Confidential Funds Audit Office through Cordoba to appear on April 14. Naku, malapit na. Patay si Sarah. Lagot si Sarah, malapit na. April 14, hearing and submit original documents covering the use and liquidation of confidential funds. You are hereby directed to appear before the Committee on Justice on April 14, 2026. Patay na si Sarah, alas 10 po ng umaga at the second floor of the People's Center House of Representatives, and to submit the following documents at least 5 working days prior to the said hearing. The order read. Naku, patay na si Sarah nito. Natitiyak ko mga kaibigan. Naku, magkukumahog ito. Namimilipit na ito mga kaibigan sa takot. Grabe. Siguro yung puwet nito hindi na maintindihan saan siya pupunta. Magtatago ba o ano bang gagawin niya mga kaibigan? Grabe, patay na si Sarah niyan. Grabe guys, no? So the subpoena issued in connection with the verified impeachment complaints against Sara Duterte compels the submission of extensive original records from both the Office of the Vice President, OVP, and the Department of Education covering the confidential funds transactions from 2022 to 2023. Lagot, patay. Lagot na. Yan. So guys, no? Sara, guilty now. Matagal na po. Matagal na siyang guilty. Kasi the fact na ayaw mong humarap, the fact na ayaw mong sumagot, ibig sabihin may tinatago ka kasi guilty ka, magnanakaw ka,
alam mo nagnakaw ka sa kaban ng bayan kaya takot ka. Oh, 'di ba sinasabi nga ng mga Duterte no'n, ng mga DDS, "Oh, bakit kayo takot sa war on drugs? Kasi adik. Oh, ngayon sasabihin namin sa inyo, "Oh, Sara, bakit takot ka humarap? Kasi magnanakaw ka, magnanakaw." Oh, 'di ba? Oh, ito pa, yung mga lawmakers, mga kaibigan, seeking all the submission of the OBP to COA in relation to the liquidation of confidential funds across multiple quarters, across yan, including checks, disbursement, vouchers, liquidation reports, certifications, and accomplishment reports, as well as proof of submission to Malacanang, the Senate, and the House. Among the documents cited were check and voucher transactions dated from December 2022 to July 2023, liquidation reports, and sworn certifications by accountable officers. No, so the committee also required records that could shed light on the integrity of the disbursement, including documentary evidence of payments here in after yan. Debts bearing specific pay names. Oh, ito. This include debts with pay name Milky Sikuya. La, Kokoy Villamin, naku! Sino pa? Mary Grace Piatos, Irene Tan, 'no? So mga kaibigan, isusubpina po 'no, mga kaibigan 'no. So itong subpoena further cover documents where the names of the payee are either unreadable, have incomplete names, are unsigned, have no names at all, or are undated, as well as those showing the physical impossibility of actual disbursement. Kasi guys 'no, nakita 'no, biruin mo, itong si La Chica, grabe naman ano 'yan, Darna, Superman. Biruin mo, nag-disburse, halimbawa nag-disburse sa, ah, Cebu, pagkatapos biglang nakapag-disburse sa Leyte, biglang nakapag-disburse sa Davao, biglang napunta ang disbursement sa Pampanga, biglang nandun sa oh, kita 'di ba? In one day nakapag-disburse sa mga iba-ibang mga tao na nasa iba-ibang lugar. Is that possible? Posible ba yun? Pagkatapos ang idi-disburse mo na pera hindi hindi libo-libo, hindi yung 1,000, 6,000, 10,000 kundi milyon? Is it possible? Eh, hindi ka makakapag-disburse ng pera na milyones, 'no? In one day, napunta ka sa Luzon, napunta ka sa Visayas, sa Mindanao. Ano kasi Darna, lilipad ka? Ano kasi Superman, lilipad ka lang, "Oh, mag-disburse ako dito." O 'pag naibigay mo, "O punta naman ako dun sa ano, sa isang lugar. O punta naman ako banda Luzon. O punta naman ako sa ano, sa Manila." Oh, nakita po 'yan guys. Along the investigation nakita po 'yan. Isa po 'yan sa mga kini-question ngayon na how come na ang isang disbursing, officer o isang tao na inutusan ni Sara Duterte na mag-disburse ng pera, how come na na-disburse niya ito in just one day, na ang lalayo po ng mga tao, ang lalayo po. Meron sa Luzon, meron sa Visayas, meron sa Mindanao. Oh, kung ikaw ay DDS, mag-isip ka ng tama, pero hindi tama ang iisipin mo, kundi katangahan at kabobohan. Sasabihin mo lang na, "Ay hayaan ko na 'yan, kahit nagsinungaling si Sara basta ano ipagtatanggol ko siya, kasi tanga ka at bobo ka." Oh, mas okey sa'yo na kampihan si Sara kahit alam mo na may ginagawang mali at kahit alam mo napaka-imposible na mag-disburse ng pera sa buong Pilipinas in just one day only. Tanga ka kasi, bobo ka kasi. Kaya kumakampi ka kay Sarah kahit alam mo na mali at alam mo na imposible, na makapag-disburse ng pera in just one day only, na nasa iba-ibang mga lugar sa buong Pilipinas yung kanyang pagbibigyan ng pera. O 'di ba? Hmm, mga DDS tanga lang talaga kayo, tanga talaga kayo, 'di ba? Hmm, tanga kayo, eh. Oh, stupid, you're stupid. Hmm, 'di ba? Hmm. Ano sinasabi mo, Dilima, maniac? Kung pagiging maniac lang o yung digong mo ang maniac?
Sino bang umamin na minger ng katulong? Si digong mo. Sino bang nangahalik sa mga babae on cam? Oh, oh, 'di ba si digong mo? Sino bang nagsabi na dapat daw bago ni-rape yung Australia nauna muna siya na mayor? Sino ba ang, madalas na nagjo-joke about rape? Oh, sino ba ang nanghihipo ng buday? Oh, 'di ba? Yung inyong ano, yung inyong, ah, tatay na karton. Nakita mo yung viral video? Kumakain siya, birthday niya yun, tapos may magbibigay ng cake. Aba ang ginawa, oo, hinipuan ng buday yung babae napaano napabalikwas na gano'n kasi hinihipo yung buday. Hmm, manyak, ang tatay niyong karton manyak. Hmm, 'wag mong ipahid kay De Lima. Hmm, ginagawa nila ng sinasabi nila, "Oh, si De Lima hello? Si De Lima, isa lang yung partner niya. Wala siyang asawa nun 'no, isa lang yung partner niya. Nagkataon nga lang na may asawa, 'di ba? Pero isa lang yung partner niya. Si Digong ang dami. Eh, 'di ba nung nasa dahig siya naglabasan, meron siyang Balaba, meron siyang Abansenya, tapos nilalandi pa rin niya yung nanay ni Sarah, tapos meron pa siyang mga ibang babae na nag-aaway-away sa labas ng dahig, puro mga girlfriend niya. Oh, yung tatay niyong karton ang manyak, si Mang Kanor. Huwag niyong ipahid sa ibang tao yung pagiging manyakis ng tatay niyong karton, mga bugok, oh, 'di ba? So, ayan, ah, so the subpoena was issued on March 31, 2026 under the authority of Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro, 'no? So, 'yan po, sinabpina na po, 'no? 'Yan. So, mag-iiyak-iyak na naman 'yan si Sara Duterte, 'yan, 'no, at, magme-meltdown na naman 'yan. Okey mga kaibigan 'no, marami na po tayong na-tackle 'no, sa atin pong live. Maraming pong salamat. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich at bukas po 'no or mamayang gabi kapag sinipag tayo magla-live ulit tayo. Bye-bye and God bless! Follow niyo rin po ang aking TikTok, Admin Rich Comentarista at ang aking Facebook, Admin Rich din po. Bye-bye and God bless!